Magsisimula po ako sa isang impormasyon na napakahalaga na alam po ninyong lahat. Ito po ay tinatawag na the Marcionite heresy. Okay? Pag sinabi nating heresy, maling katuruan. So when we talk about a heretical teaching, ito yung mga katuruan na umusbong na ng mga nakaraan na nireject ng early church. Nireject ng mga Kristiyano na nauna sa atin because hindi siya biblical. Hindi siya tinuro ni Jesus, hindi siya niyakap ng mga apostol, at hindi siya pinanindigan ng mga early Christians. So ganun tayo lagi mag-iisip. Kapag meron tayong narinig na bagong katuruan, ang lagi nating tatanong sa ating mga sarili, tinuro ba ito ni Jesus? Tinuro ba ito ng mga apostol? At niyakap ba ito ng unang Christian church? Noong 2nd century, umusbong po ang isang false teaching na kilala po sa tawag na the Marcionite heresy. Marcionite heresy po ang tawag kasi nanggaling po ito sa isang early Christian theologian na nagngangalang Marcion of Sinop. Okay, ito po ang Sinop ay isang syudad na located sa northern coast of Turkey. Naniniwala po itong si Marcion na ang Diyos ng Old Testament ay iba at masama, samantalang ang Diyos po ng New Testament naman ay mabuti at mapagmahal. Dahil po doon sa kanyang paniniwala na ganon, nireject niya po totally ang Old Testament. He ended up concluding that the Old Testament should not be part of what we call now as Bible. So, tinanggal niya po sa sistema ng kanyang buhay at pananalig ang Old Testament, pati na rin po yung ilang Bible verses sa New Testament na may kinalaman at sumusuporta sa Old Testament. At hindi lang po yun ang nangyari, kinailangan pong i-edit ni Marcion ang New Testament. Kailangan niyang bumuo ng panibagong Bible para sumang-ayon ito sa kanyang paniniwala. Mariin po itong pinabulaanan ng 2nd century Christians. So they rejected this Marcionite heresy at nanindigan po sila sa katotohanan na ang Diyos ng Old at New Testament ay pareho at iisa lamang. So they don't have to reject the Old Testament and they don't have to edit the Bible para sumang-ayon sa kanilang paniniwala. Instead, sila po ang nag-adjust sa salita ng Diyos. Hindi nila ginusto na i-adjust ang salita ng Diyos ayon sa kanilang nais. So kamakailan po, lumutang na uli ang false teaching na ito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng isang kilalang pastor na, of course, we know as Pastor Ed Lapis. And I was brokenhearted upon discovering that. Kasi po, kung hindi po alam ng marami sa inyo, malaki po ang naging bahagi ni Pastor Ed sa aking buhay as a Christian and as a minister. Suki po ako ng leadership conference ng Day by Day, yung tinatawag nilang Kaliwanagan. At nung ako po nasa seminary pa, naalala ko may mga pagkakataon na hindi ako kumakain ng lunch para masiguro na meron akong pambili ng sermon, preaching tapes ni Pastor Ed Lapis. So ako po ay kolektor ng kanyang mga sermons na nasa cassette tape pa nung mga panahon na yon. And I read many of his books. And hindi ko alam kung halata, pero I aimed to preach like him. Yung kanyang conversational approach, pinilit kong gayahin sa aking buhay bilang isang mangangaral. I wanted to preach that way. At kung minsan, yung aking mga real talk, sa palagay ko ay impluwensya rin ng isang Pastor Ed Lapis. So, I love, I admire, and I respect this man. Kaya lang, bagamat hinahangaan at nire-respeto natin si Pastor Ed, hindi mas mataas ang respeto ko sa kanya kung ikukumpara sa salita ng Diyos. Kailangan ko pong pabulaanan ang kanyang mga maling turo, lalo na po tungkol kay Yahweh. Dahil maaari po na malaki po ang impluensya niya, hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa sa inyo. So I have to guard you, I have to protect you as a pastor in that regard. He taught that Jesus did not fully keep the law.
Ayon kay Pastor Ed Lapis, hindi lahat ng kautusan ay sinunod ni Jesus. Merong mga bahagi ng kautusan sa Old Testament na kanyang violate. But then we have to understand na kung si Jesus po ay hindi kumpletong nasunod ang kautusan, wala kang kapatawaran at kaligtasan. Yung kaligtasan na mayroon tayo ay bunga lamang po ng kanyang kumpleto at perpektong pagsunod sa kautusan. He had to follow the law because we cannot. And so he fulfilled the law. He did not come to abolish the law, ang sabi ng salita ng Diyos, but He fulfilled it. And He did so in our behalf. Kung siya sumablay doon, sablay din ang ating kaligtasan. So He had to be perfect because Jesus is our ambassador. Tinuro din po ni Pastor Ed that Jesus' Father is not Yahweh, but El Elyon. Ang tatay daw ni Jesus ay si El Elyon, na natabunan lang ng kasaysayan because of the Judaism. Tinuro din po, although hindi naman verbatim o hindi naman direktang sinabi, unspoken, although evidently halatang halata sa kanya pong katuruan that Yahweh might be the devil because he killed and punished people in the Old Testament. So nag-arrive po sa conclusion si Pastor Ed Lapis na si Yahweh ay malamang sa malamang siya nga ang devil. Siya ang tatay ng mga Pariseo. At tungkulin ko po bilang pastor na protektahan kayo sa ganitong mga klaseng turo, and this may not be the last false teaching that you will hear in your life. So if ever po meron kayong ma-encounter na tanong o meron kayong ma-encounter na katuruan, pagsaluhan po natin, pag-aralan po natin together. Okay? That's the only way we can protect one another. At hindi ko man po ma-address ang lahat ng sinabi ni Pastor Ed dito sa kanyang sermon noong March 3. I'm hoping na kahit papaano po ay maipaliwanag ko sa inyo ang ilang mahahalagang bagay na nire-reject na ngayon ni Pastor Ed Lapis. So this sermon is entitled, God Has a Name, from Exodus 3:13 to 15. Usually binabanggit natin yung word na God. Ang salitang God sa Hebrew po ay Elohim. Pag sinabi pong Elohim, it denotes plurality. Hindi lang sa ini-emphasize dito yung ating biblical doctrine ng Trinity, that we have one God, but that Godhead is shared by three distinct persons. No? Maliban pa roon, yung ancient community po, nakasanayan po nila o bahagi ng kanilang pamumuhay, that when they are addressing kings and royalties, kailangan nilang gumamit ng plural form. Okay? Ang naalala ko po dito, tayong mga Pilipino, no? Kasi tayo kapag may kausap tayo na mas mataas sa atin o kaya naman ay mas matanda sa atin, hindi naman natin sinasabi na kumain ka na. Ang sinasabi po natin, kamusta po kayo? Di ba? Bukod sa Elohim, ginagamit din po yung salitang El na ang ibig din sabihin po ay Diyos. So Elohim, El, that's the term for God. Okay? Pero ito po ay hindi pangalan. Technically, it is not. Ang salitang Diyos po is more of a title than a name. Hindi siya proper name. It is a title referring to Him as the divine being. Yun ang ibig sabihin ng God, divine being. Okay? Ngayon, ano yung El Elyon na binabanggit ni Pastor Ed Lapis? El Elyon is also a divine title which means God the Most High. Yung Elyon, Most High. Yung El, God. God the Most High. Okay? It is a title. It is not a name. At tinatawag din po ang Diyos kung minsan na El Shaddai. Anong ibig sabihin ng El Shaddai? It means God, the Almighty, or the Almighty God. At marami pa pong titulo ang Panginoon. Merong El Olam, okay? Merong El Roy, El Gibor, at marami pa. Nang tawagin po ng Diyos si Moses para palayain ang Israel mula sa kanilang pagkakaalipin sa Egypt, nagtanong po si Moses, verse 13, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is His name? What shall I say to them? So ang concern po ni Moses, pag tinanong nila ako kung sino nagsugo sa akin, anong pangalan ang babanggitin ko? Anong sasabihin ko sa kanila? And God answered his question and gave Moses the name Yahweh. And the name Yahweh po has only 4 letters. Sa ibang katawagan po, tetragrammaton.
Ang ibig po sabihin ng tetra ay 4. So ang spelling po talaga ng Yahweh ay Yod, He, Vav, He. Hebrew letters. Yod, He, Vav, He. So YHV, kinopronounce as W. YHVH. Okay? Kapag kayo ay nagbabasa po ng Bible ninyo, nakita nyo po yung Lord ay all caps, L-O-R-D, all caps. Okay? Ang tinutukoy po doon ay yung tetragrammaton. Yung Yod, He, Vav, He. Sa mga English Bibles natin. Ang problema, hindi po talaga natin alam kung anong pronunciation nito kasi walang vowels ang ancient Hebrew alphabet. Wala tayong hint kung ano yung eksaktong pronunciation ng tetragrammaton. At dahil po sa takot ng mga Israelites na ma-misuse o ma-mispronounce ang pangalan na ito, they decided to use an alternative name, Adonai. Ang ibig sabihin po ng Adonai ay Lord. Okay? Eventually, inilagay po nila yung vowels ng Adonai sa pagitan po ng tetragrammaton. Kinuha po nila yung AOA. Kaya po, yung Yod, He, Vav, He, naging Yahovah. Yahovah. At dyan po nanggaling yung translation po sa English na Jehovah. Kalauna, napag-alaman po ng mga history at linguistic experts na ang pinaka-closest, base po sa kanilang tradisyon, kung paanong inilalagay ang mga vowels, ay yung pronunciation na Yahweh. At least meron tayong background. Pero kasing halaga po ng kaalaman tungkol sa pangalan ng Diyos ay ang kapahayagan na makakatas natin mula sa kanyang pangalan. So the question that we will answer today is, what does God's name reveal to His people? What does God's name reveal to you and I? Una, the name Yahweh reveals that God is personal. Verse 13, Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me what is His name, what shall I say to them? Now, ang tanong mga kapatid, what's in a name? Bakit napakahalaga kay Moses na alam niya ang pangalan na nagsugo sa kanya? Alam niyo po sa ancient community, hindi basta-basta pinibigay ang pangalan. Kasi ang pagbibigay ng pangalan means submission to the one you're talking to. Kung matatandaan po ninyo, nung nakipag-wrestling po si Jacob, tanong siya ng tanong, what's your name? Sino ka ba? Tapos ayaw ibigay sa kanya yung pangalan. Ano? Ang sabi po ng ibang commentary dito, ng ibang mga Bible scholars, yung Yahweh is not really a name daw, kundi that's God's way of saying, ba't ko bibigay sa iyo pangalan ko? Call me I am. You're not supposed to know that. I'm not submitting to you, ganon. Pero hindi yun ang makikita natin sa context. Ang makikita natin sa talata, the Lord or God has willingly provided His name to Moses. Okay? And His name is Yahweh. Now, bakit po tila hindi sapat para kay Moses na sabihin lang sa mga kababayan niya na, oh, pinadala ko sa inyo ng Diyos. Bakit? Bakit niya kailangan ng pangalan para sa Diyos na yon? Why? Because, mga kapatid, having a name signifies that God is a personal being. Ipinapakita po na ang Diyos ay hindi lang basta force. Hindi lang siya hangin. Hindi lang siya energy. He is a person. He is personal. At dahil may personality ang Diyos, meron siyang kakayahan na makipagrelasyon sa tao. So, dahil may personality ang Diyos, He is also a relational being. Ang sabi po sa Exodus 3, 7-8, Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land. So, since God is personal, He is able to see, He is able to hear, He is able to know, and He is able to act. Yahweh is able to relate with His people.
Tayo po mga Pilipino, napakahilig nating magpangalan ng mga bagay na hindi naman person, no? Pine-personify natin sila na para ba silang bahagi ng ating pamilya. Siguro yun ay pagpapakita ng pagpapahalaga. But we know very well that we can only establish relationships with persons. Naalala ko tuloy, meron pong isang lalaki na nagpakasal sa rice cooker. Hindi ko lang po nabasa kung paano silang nagkakilala. Siguro sa SM Appliance Center, doon sila nagkatagpo. So bukod pa po rito, having a name does not only signify our personality, it also distinguishes us from others. So, having the name Yahweh distinguishes God from the false gods of Egypt. Alam niyo po ba kung gaano karami ang Diyos ng Egypt? More or less, 2,000 gods. At lahat ng yon may pangalan. Merong si God Ra, si God Osiris, si Isis, si Horus. Lahat sila may pangalan. So imagine po ninyo ang kalagayan ni Moses. At sasabihin niya sa Israelite, pinadala ako dito, sinugo ako dito ng Diyos. Sinong Diyos? Sino doon? All 2,000 of them. Di ba? So kung walang pangalan ang Diyos, kung hindi nagbigay ng proper name ang Diyos, ang kabutihan ni Yahweh ay maa-ascribe sa kung sino-sinong Diyos-Diyosan. Hindi po ba? Hindi po sapat na malaman ng mga nagdadalamhati at nahihirapan, nagdurusang kawan ng Diyos sa Egypt na mayroong Diyos. It is not enough for them to hear that God exists. For them, yes, many gods exist. But having a name, having that name Yahweh means that He doesn't only exist, He exists for His people personally. And that's the assurance that we all have. Bilang mga anak ng Diyos, ikaw ay pinapatnubayan, ikaw ay ginagabayan, ikaw ay inaalagaan ng Diyos personally. That's why Jesus Christ is our personal Lord and Savior. Hindi ka lang numero sa paningin ng Diyos. Whenever you cry, whenever you pray, God hears you because you are His child. Hindi generic ang tingin sa iyo ng Panginoon. We're not just numbers. Okay? And He knows us by name also. Why? Because He is personal. Kaya napakaganda, no? Sabi ng Diyos, narinig ko yung daing nila, nakita ko ang paghihirap nila, at alam ko kung gaano kahirap yon. Kaya anong sabi? I came down to reach them. I came down. An impersonal God will not come down. But He did so, ultimately, for you and I, when Jesus Christ decided to save us from our sins by dying on that cross for all of us. Personal God. So that's what His name reveals. That's what having a name, Yahweh, reveals. At bukod pa po doon, having that name also reveals that God is self-existent. Pag sinabing God is self-existent, kaya niyang mabuhay nang walang tulong ng kahit sino sa atin. Sabi sa verse 14, God said to Moses, I am who I am. And He said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. So bago po bitawan ng Diyos kay Moses ang pangalan na Yahweh, inilarawan niya po muna ang sarili niya sa mga salitang I am. Sa Hebrew po, Haya. Yung word na I am or Haya sa Hebrew ay binubuo po ng 3 letra. Okay? He or H, Yod, at saka H. Ito po ang root word ng pangalang Yahweh. So I am is equivalent to the verb to be. Ang ibig sabihin po ng verb na to be is to exist. Pero mga kapatid, deeper than that is the idea that God does not only exist, but God exists independently. Ano pong ibig sabihin? Pag sinabing self-existent o He exists independently, hindi kailangan ng Diyos ang oxygen para mabuhay.
Hindi kailangan ng Diyos kumain para mabuhay. Hindi niya kailangan ng tubig para mabuhay. Hindi niya kailangan ng land para mabuhay. Hindi kanya kailangan para mabuhay. Hindi niya ako kailangan para maging masaya at mabuhay. Okay? So hindi niya kailangan ng tulong ng kahit sino. Kaya niyang lumikha mula sa isang bagay, mula sa wala. Kaya niyang bigyang buhay, maging ang mga bagay na patay. No one created him. He exists by himself and everything came through him. Yun po ang ibig sabihin ng God is self-existent. Nag-aalala po ba kayo kapag kumukulimlim? Naiisip niyo po ba na, ay, ba't kumukulimlim? Siguro hindi na i-charge yung araw. Kailangan po bang i-charge ang araw para patuloy na suminag? Ano ba yan? Sino na namang nakalimot mag-charge niyan? Ba't makulimlim na naman? At walang kahit sino man sa atin na inassign para hugutin yung kordon at sabihin na, oh, hugutin na, masyado nang mainit. Baka mag-overheat. No. The sun exists by its own. So technically, merong concept ng self-existence doon. Pero not entirely. Why? Because the sun is dependent on God. The sun is being sustained by God. Alam niyo po ba na umusod lang ng kaunti ang araw sa daigdig, masusunog tayong lahat in an instant? Alam niyo po ba na umatras lang ng konti ang araw sa daigdig, magyayelo tayong lahat in an instant? Anong ibig sabihin? Yung layo ng araw sa atin ay eksakto para hindi tayo mapahamak. And who does that? Who keeps that? God. So the sun, kahit hindi umaasa sa atin, ay umaasa sa Diyos. So, God is not like that. Hindi mo kailangang gisingin ang Diyos, Lord, natutulog ka pa ba? Gising ka, Lord, nagpe-pray ako, naririnig mo ba ako? Pakigising nga si Lord. Paki-miss call nga. No. The Lord is not dependent on us. Not in any way. So sa science po, meron pong tinatawag na the law of inertia. Hindi gagalaw ang isang bagay kung walang force. Kaya siya gumalaw, either may nagtulak sa kanya, o either nahipan siya ng hangin, either hinila siya ng gravity pababa. Okay? That's the law of inertia. At hindi rin siya titigil sa paggalaw until merong pipigil sa kanya. Either isang kurbada, o isang harang, o isang kamay na pipigil sa kanya. That's the law of inertia. Walang gagalaw na kahit isang molecule sa daigdig na ito nang walang puwersang panggagalingan. But despite this scientific truth, meron pa rin pong mga naniniwala na nabuo ang mundo sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog sa kawalan. Pero pagpalagay na may sumabog, the question is, saan nanggaling ang pagsabog? Bakit sumabog? Huwag niyo sabihin sa akin na may posporo na bago malikha ang daigdig. O meron ng gasol. There has to be a force. Hindi natin pwedeng alisin si Yahweh sa equation, who caused all these things to come to being. That has caused all these things to be or to exist. Kaya by telling Moses, I am who I am, God is saying, I am supreme over all things. Everything, including the Pharaoh and the false gods of Egypt, bows to my authority. So ang sinasabi ng Diyos, Moses, hindi mo kailangan matakot sa Pharaoh. Ba't takot na takot ka dyan? I am. At bakit masyado kang concerned kung ikaw i-reject ng mga kababayan mo? Tell them, I am sent you. So I am possesses that complete authority given to Moses para maisagawa ang kanyang mission. And that's a good reminder for each one of us. Lord, di ako magaling. Lord, gusto ko sanang pumasok sa ministry na yan, pero hindi pa kumpleto ang aking husay. Hindi pa pang world class. Marami tayong hinihintay. But if I am calls you, what are you worried about? If the I am sends you, bakit ka natatakot? So, ibig pong sabihin nito, lubos nating mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ibig sabihin po, karapat-dapat sa pagsunod at paglilingkod natin ang Diyos. Ibig pong sabihin nito, marapat lang na sambahin at mahalin ang Diyos. So kung mauunawaan lang po natin ang bigat ng katotohanan na kinakalinga tayo ng Diyos, kahit hindi niya naman tayo kailangan, mauunawaan po natin
kung bakit napatanong si David ng ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan. Psalm 8:4. So ang tanong ni David, who am I that you're mindful of me? What is man that you're mindful of him? Hindi ka naman kailangan inalagaan ka, minahal ka, and even to the point of dwelling in our place, magkatawang tao, para saluhin tayo sa ating mga atraso, ipako sa krus, magdanak ng dugo, mamatay, kutsain. Bakit? May utang na loob ang Diyos sa atin para magbayad siya? Okay? No. Hindi tayo kailangan ng Diyos, pero kailangan natin siya. And for that reason, napakahalaga po na maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng I am, so that we would know how to worship Him. So that's what the name of God reveals. That He is personal, and that He is also self-existent. Pangatlo, the name Yahweh also reveals that God is eternal. God is eternal. Sabi sa verse 15, God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generation. Pinapasabi ni Elohim kay Moses sa mga Israelite na siya si Yahweh. Ang Diyos ng kanyang mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Now the question, mga kapatid, is bakit kailangang idawit ang pangalan ng mga ninuno ni Moises? Bakit kailangan banggitin ni Yahweh that I am that same God that your father served? I am the same God that Abraham, Isaac, and Jacob worshipped. I am that God. Bakit po? Mga kapatid, gustong ipaunawa ni Yahweh na aktibo siyang gumaganap sa kasaysayan. Ang gustong sabihin sa atin, active si Yahweh sa ating nakaraan. And at the same time, guaranteed ang future natin because of Him. Ang sabi po ng Diyos, Yahweh is His name forever. So ibig sabihin, hindi na o-obsolete, hindi na a-outdate ang Yahweh. Because that name is forever. And that's how He wants to be remembered. Ang sabi niya, you will remember me by this name. Yahweh. At alam niyo po kung anong word sa forever dito? O yan walang forever daw. Meron Okay? The word forever in Hebrew is olam. Kaya merong El Olam. Ang ibig po sabihin ng El Olam ay everlasting God. Diyos na hindi nagwawakas, Diyos na walang hanggan, or the God of eternity. Ibig sabihin, mga kapatid, God acts throughout history as one who does not change. The Lord does not change. That Yahweh that they serve in the past is the same God, the same powerful, loving, compassionate God that you serve right now. The question is, bakit parang magagalitin at salbahe ang Diyos sa Old Testament? Tapos sa New Testament, sobrang loving, sobrang merciful, sobrang compassionate. Di ba? So parang may magkaiba ang Diyos ng Old at New Testament. And yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Marcionite heresy. Ang totoo, hindi totoo na salbahe ang Diyos ng Old Testament. Nakalimutan na ba natin ng Israelite ay iniahon mula sa pagkakaalipin? At kapag gabi, meron pong pillar of fire na sa kanila ay sumusunod para hindi sila ginawin at para hindi sila madapa-dapa. At sa umaga, meron pong pillar of clouds para meron silang lilim. Nakalimutan na po ba natin na siya ang naghati ng dagat? Nakalimutan po ba natin na siya ang nag-supply ng pagkain sa mga Israelita? Baka kinukulang lang tayo sa pagbabalanse ng ating mga nababasa in thinking na salbahe ang Diyos ng Old Testament. In fact, many Old Testament passages describe Yahweh as loving and compassionate. Sa preaching po ni Pastor Ed Lapis, nilabas niya po yung mga Bible verses na ina-associate si Yahweh sa darkness. So ang point niya, well, God is light. And if Yahweh is associated with darkness, Yahweh is evil. Kapag binabanggit po ang darkness
at dinidikit ang pangalan ni Yahweh, ang tinutukoy po doon ay kung gaano kagalit ang Diyos sa kasamaan. Ang tinutukoy po doon ay yung pagbibigay diin sa kanyang katarungan. Kaya ang sinabi po, the day of Yahweh is dark. Why? Because Yahweh is set to punish the world and to judge the world for its evil. Ibig sabihin, galit siya sa kasamaan. Hindi ibig sabihin ng mga verses na yun na siya'y masama. Katulad ng ini-imply ni Pastor Ed. And in fact, even the Old Testament attests to the truth that God, Yahweh, is loving. Okay? Sabi sa Exodus 34:6, the Lord, Yahweh, all caps, the Yahweh, passed in front of Moses, calling out, Yahweh, the Lord, the God of, and I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. This is the Yahweh of the Old Testament. We read the same thing in Psalm 103 verse 8, Psalm 145, 8-9, Joel 2:13, and many, many, many more. At hindi rin po totoo na puro love, love lang ang Diyos ng New Testament. Meron tayong idea na si Jesus Christ love, love lang palagi. Merciful, loving, yun lang. Yung mga likable traits niya, yung mga pleasant characteristics niya. We want Jesus to be nice always. Pero alam niyo ba that I can be nice to you, but not necessarily truthful? Pwedeng kapag may ginagawa kayong masama, I'll just be nice and say, okay lang yan. Nice. But not truthful. Not good. Not Christian. But Jesus Christ is not always nice. But He is always good. Kaya may mga pagkakataon, meron siyang mga ginagawa, sinasabi na pwedeng mag-cause sa atin ng discomfort, but He's truthful. Ang sabi po sa Matthew 25:41, then the king will turn to those on the left and say, sasabihin daw ni Jesus, away with you, you cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his demons. Nice? A God who sends people to hell? Nice? Huwag natin kakalimutan ng attribute ng Panginoon ay hindi lang love, mercy, compassion. We have to understand that God is also just, God is also holy, and God is also righteous. And those attributes demands that every sin must be punished. Tapos sasabihin natin, ang Diyos walang karapatang magparusa? Why? He's the Most High God after all. Ang buong Bible po, both the Old and New Testament, tell of God's plan of redemption. Yung redemptive plan, ito po yung blueprint ng kaligtasan. This is the blueprint of the redemptive plan. Ito po ang kasaysayan ng kaligtasan. So kapag binabasa natin ang Bible, kailangan nating tingnan ang Bible sa ganon. Over the ages, God has been revealing Himself in stages to humanity. Pinapakilala niya ang kanyang sarili progressively. When we read the Bible, especially when we're looking at the Old Testament, ipinapakita talaga ng Lord na galit siya sa kasamaan. Kailangan niyang pakita sa Old Testament na seryoso ako sa kasalanan at hindi ko palalagpasin ang kasalanan. He was revealing His attributes of holiness, justice, and righteousness. He wants to establish that. At sa pamamagitan po ng Old Testament, na ipapaunawa po sa atin na sa sobrang poot ng Diyos, dahil sa ating mga kasalanan, titiyakin po ng Diyos na hindi niya ito palalagpasin. Kaliit-liitan at pinakamalaking kasalanan needs to be paid. Kailangang magbayad. And the Old Testament foreshadows what? God's grace and mercy, which find their ultimate expression in Christ. Hindi totoo na may magkaibang Diyos. Isipin niyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, nanonood kayo ng pelikula, kailangang iset ang stage para sa pagdating ng hero, pagdating ng tagapagligtas. Kaya meron pong foreshadowing. Yung temples is a foreshadowing, anino ng paparating na tagapagligtas. Yung mga element doon. Yung 10 Commandments po is foreshadowing of Christ, of God's demand for perfection. Yung mga piyesta sa Israel, yung mga animal sacrifices, it points to the need of having a Messiah. It points to our desperate need of having Jesus as our Lord and Savior. And all those were fulfilled in Christ when He came. So, hindi po natin lubos na ma-appreciate ang ginawa ni Jesus para sa atin, yung kanyang death and resurrection,
kung tatanggalin po natin sa eksena ang Old Testament narrative. We appreciate grace. We appreciate that forgiveness, that salvation, because we know through the Old Testament that God is serious about sin. That God is perfectly just, perfectly holy. So sa pamamagitan po ng Old Testament, nakikita po natin na kailangan nating ng tagapagligtas na mag-aahon sa atin sa siguradong kapahamakan. And Yahweh, that same God of the Old Testament, is so gracious and kind that He sent His Son, Jesus Christ, to be His exact imprint to the world. Alam niyo po paano ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na naging dahilan para siya po ay pagtangkaang patayin ng kanyang mga kababayan? Alam niyo po kung ano? John 8:58, sabi ni Jesus Christ, I tell you the truth. Before Abraham was even born, sabay-sabay po tayo, I am. Kaya nung narinig po ng mga Hudyo ito, nagtangka silang patayin si Jesus. Kasi ang thinking nila, ha? Ikaw si Yahweh? Naintindihan natin kung gaano katindi ito? Bago pa isilang si Abraham, nandun na ako. Sino ka? I am. Haya. Meron pong tinatawag na pictogram. Yung Hebrew alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, hanggang sa dulo po, ay may katumbas na number. At the same time, ang bawat letter po sa Hebrew ay may katumbas na larawan. And what do you see? Under the name Yahweh, Yod, He, Vav, He. So let's begin with the Yod. We have the arm and the hand. Yung letter po na He, o yung H nila, ang katumbas po nun, ay minsan window, minsan tao, ay yung behold, or to reveal. And then, yung Vav, ang pictogram equivalent po nun ay nail. At balik po tayo sa He, behold. Behold the hand, behold the nail. Who do you see? The claim of being Yahweh is not just for the God the Father, but also for the Son. So Jesus speaks of Himself as the Yahweh in the New Testament. Kaya napakalaki pong insulto kay Jesus na pagbintangan si Yahweh na masamang Diyos. Kapag sinabi mo na masama si Yahweh, pinagbibintangan mo rin si Jesus na masama. You see, mga kapatid? And Yahweh is no different than El Elyon. El Elyon is a title for Yahweh, one of the many titles of Yahweh, because He is indeed the Most High God. So the name Yahweh reveals that, number one, God is personal. Since He is personal, He is also relational. He wants to have relationship with you. He reaches down to you. He comes to you. He comes to your rescue. He hears you. He listens to you. He knows what you're going through. That is the personal God that we have. And since Yahweh is God, is self-existent, anong ibig sabihin nun? He's above all, and He does not depend on anyone. And since Yahweh is eternal, as the name reveals, He's the keeper of history and the giver of eternal life. We have to pray for Pastor Ed Lapis. We have to pray for our brothers and sisters in day by day. So may this sermon, A Blessed Church, deepen your relationship with God even more based on His revealed name. Yahweh is His name forever.